Inalmahan ng ilang pedicab driver ang nakatakdang paggamit ng mga e-trike sa lungsod ng Maynila na papalit sa mga i-phase out na pedicab at ordinaryong tricycle doon. Sa Caloocan naman, hindi naiwasang uminit ang ulo ng ilan sa isinagawang clearing operations ng MMDA sa mga kalsada. May report si Susan Enriquez. Kasabay ng papalapit na Kapaskuhan ay ang inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga kalsada. Kaya naman doble kayod na ang Metro Manila Development Authority para tuluyang maialis ang mga pasaway na humaharang sa kalsada. Kaninang umaga, tinarget ng MMDA ang B. Serrano Avenue sa Caloocan City, ang mabuhay lane na nag-uugnay sa Divisoria at NLEX. Binaklas ang mga gate na pinanggarahe ng sasakyan sa mismong bangketa. Kinumpis ka rin ang mga nakaharang na sidecar habang hinatak naman ang mga kotse at truck na nakaparada sa sidewalk. Maging mga kulungan ng aso, itinabi rin. Basta may driver po, itikita po natin. Hindi mo pwedeng umalis na lang sila? Hindi po kasi may illegal parking po tayo. Hindi naman maiwasang may pumalag na may-ari ng mga sasakyan. Tulad ng may-ari ng machine shop na ito dahil hindi naman daw bangketa ang pinaradahan ng truck. Ang sabi niya po sa akin, hindi po sidewalk. Ang sidewalk daw, ito po din guwit. Hanggang dito daw sidewalk. Trabaho lang po ito, sir. Trabaho lang po. Wala pong personalan to. Sa lungsod naman ng Maynila, ang pag-aalis sa mga tricycle at pedicab ang nakikita nilang solusyon para maibsan ang trapiko sa kanilang lugar. Sa ngayon kasi, nasa 23,000 daw ang mga tricycle at pedicab na bumibiyahe sa kanilang kalsada. Karamihan pa sa mga ito, kolorum. Nakatakda namang ipalit dito ang mga e-trike na bukod sa maraming na isasakay, makakatulong din daw para mabawasan ang polusyon. Umalma naman ang mga driver sa proyektong ito. Hindi project to negosyo. Kasi pagkakakitaan nila Pinupersa nila, kaya gusto nilang i-phase out dahil pinupersa nila na kumuha ng e-trike. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila na hindi nila agad ipe-phase out ang mga pedicab at tricycle sa mga kalsada. Bibigyan daw nila ng sapat na oras sa mga naturang driver para makalahok sa proyektong ito. Mas okay pala to, mas kikita pala yung tricycle driver dahil hindi na sila magbabayad ng gasolina. Tapos after 4 or 5 years, kanila na yung e-trike. Sa susunod na buwan, nakatakdang bumiyahe ang mga e-trike sa mga kalsada ng Binondo, Ermita at Tondo. Pero uunahin daw munang itayo ang mga charging station para sa mga ito. Susan Enriquez, GMA News.